Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ba naman makailang beses sinabi at pinanindigan ang una nitong pahayag na hindi makikipagtulungan sa ICC, mismong ang gobyerno ang nagpasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa poder ng International Criminal Court. Si Paul Montibon magbabalita. Matapang na kwenesyon ni Dr. Lorraine Badoy ang kawalan ng paninindigan ni Marcos Jr. matapos ang tila magkakasalungat na hakbangin ng kanyang administrasyon. Sa kabila kasi ng pahayag niyang hindi kikilalanin ng ICC, mismong ang mga tauhan ng gobyerno kabilang na ang Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group ang aktibong nakipagtulungan sa Interpol para isilbi ang umunay warrant of arrest laban kay Duterte. Ayon kay Badoy, posibleng epekto ito ng umunay paggamit ng illegal na droga, isang dahilan kung bakit pabago-bago ang desisyon ng Pangulo at tila hindi nito kayang panindigan ang kanyang mga sinasabi. It's a very clear manifestation of his mental status. Because sinong Pilipino ang magsasabi, sumusunod lang ang Pilipino sa batas ng dayuhan. Saan ka nakakita na President ng Pilipinas yan ang sasabihin? It's a very clear manifestation of his mental status. Because sinong Pilipino ang magsasabi na sumusunod lang ang Pilipino sa batas ng dayuhan. Saan ka nakakita na President ng Pilipinas yan ang sasabihin? Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinong Pilipino ang magsasabi, sumusunod lang ang Pilipino sa batas ng dayuhan. Saan ka nakakita na President ng Pilipinas yan ang sasabihin?